So bagong lahat, habang nagbabasa ako sa forum na itago na lang natin sa pangalan na Reddit, meron kasi doon na isang discussion regarding sa iba-ibang sumpa sa NBA. Bukod yung sophomore jinx at yung mga nagiging cover ng NBA 2K na lumilipat. Meron pang mga kakaibang sumpa di umano ang andun. Unahin natin yung sa Golden State. Kaya siguro wala sila nakukuhang player ngayong off-season kahit nung last 2 season pa dahil sa Chase Center curse. So sasabihin ng iba, imbento na naman. Mula kasi 2014 hanggang 2019 season sa Oracle Arena, may total ang Golden State na 218 wins at 43 losses sa kanilang home court. Merong 11.5 points differential pa ang Warriors sa mga panalo nila. Mula nang lumipat sa Chase Center ang Golden State, na injured si Klay ng ikalawang beses, na injured si Steph, nagkaroon ng worst record noong 2020, naging bust si James Wiseman, nasa pack ni Draymond ito si Jordan Poole, kahit pa nag-champion sila noong 2022, hindi na maibalik yung dating sigla ng Golden State katulad sa Oracle Arena. Sinabi ng ibang mga commentator doon, posibleng naging reason, tumatanda na yung ibang player at wala pang ring malinaw na direksyon. Pinapungsoy na rin yung Chase Center na di umano merong bad energy kaya hindi sila makabalik sa dating Golden State atmosphere. Based din kay Steve Kerr, parang hindi nila home court yung atmosphere sa Chase Center kapag naglalaro sila doon. Ang tanging team na hindi pa natatalo sa bagong arena ng Warriors ay Indiana Pacers. Based naman sa ibang mga comments doon sa forum, kaya naiba yung atmosphere sa Golden State dahil lumipat sila mula Oakland papuntang San Francisco, ang isa sa pinakamahal na city sa mundo. Yung ticket price tumaas din ang average. May average ticket price sa Chase Center sa isang season na $150 to $300, depende pa kung sinong kalaban doon. Mas mataas yun ng konti kontra sa Oracle Arena. Since 2020, may record ang Golden State dito sa Chase Center na 142 to 92 win-loss record. Ang 2022 at 2023 ang may pinakamagandang record ang Golden State, pero yung unang taon at yung mga sumunod na taon after 2023 hindi na maganda ang record ng Warriors sa kanilang home court. Dati, after ng 2023 season, kapag nasa home court ang Golden State, automatic na mananalo ang Warriors nun. Kaso, kabaliktaran na nangyari. Yung iba naman mga comments doon, sinabing baka naninibago lang sa bagong arena. Isa pa doon, pinapungsoy talaga yung arena para makita kung may masamang espiritu. Pero ang pumupunta kasing player doon, galing sa mundo ng mga halimaw, si Nikola Jokic. Yung next naman, yung sumpa ng Bulls pagdating sa point guard at franchise player. Mula nang nag-retire si Jordan sa Bulls, walang naging matagal na franchise player ang Bulls. Kung meron man, bigla lang di mawawala. Dati dapat si Elton Brand ang magiging franchise player ng Bulls after ni Michael Jordan. Kaso biglang tinrade. Dahil yon kay Tyson Chandler dahil gustong bumuo ng Bulls ng lineup around sa kanya. Kaso hindi agad naging maganda yung kanyang karir. Dahil ang sumunod kasi noon, kinuha ng Bulls si Jay Williams. Ito yung dapat franchise player ng Bulls, kaso na-aksidente sa motor kaya natapos agad ang karir. Nakuha naman ng Bulls nung sumunod na taon si Ben Jordan. Ben Gordon talaga ang pangalan noon, pero ito kasi yung tawag sa kanya dati. Kaso hindi rin umubra. After naman ng siyang dekada, dumating na yung franchise player talagang iniintay ng Bulls, si Derrick Rose. Kaso, hindi rin siya tumagal dahil na-injured at nawala yung pagiging explosive na player. Tinrade no ng Bulls si Derrick Rose papuntang Knicks, na iwan si Jimmy Butler na dapat siya na yung franchise player at all-star ng Bulls. Hindi rin nagtagal si Butler dahil tinrade din siya papuntang Minnesota noong 2017 kapalit si Zach LaVine, nakakagaling lang din sa injury. Mula 2017 hanggang 2025, isang beses lang nakapaglaro si LaVine sa playoffs. Matagal naglaro si LaVine sa Bulls, naging all-star pero hindi siya kinonsider na franchise player. Yung pangatlong biktima kasi ng sumpa ng Bulls si Lonzo. Isa sa pinaka-best season talaga niya yung Bulls. Halos mabubuhay na yung karir niya ulit bilang second overall. Kasama itong sina LaVine, DeRozan at si Caruso. Kaso biglang nagkaroon ng injury. 2 season at kalahati siyang nawala. Yung best season din ni Lonzo, yun ang taon na nag-champion ng Golden State. Based naman sa mga discussion sa forum, bad management kasi ang reason kung bakit hindi makabalik sa dating glory ang Bulls.
Pero hindi rin maiwasan na yung nangyari kay Jay Williams, Derrick Rose at kay Lonzo na pare-parehong franchise point guard biglang naputol dahil sa injury. At least si Derrick Rose naging MVP at conference finals pa. Wala ding player sa Bulls ngayon na makukonsider na franchise player dahil nga inaasahang kapag meron silang nakitang point guard na pang all-star level, diretso ulit sa pang-apat na susunod kay Lonzo. Bukod pa yung Jordan curse na kapag may player na ikukumpara kay Michael Jordan, hindi matutuloy bilang isang star or kaya mababago ang karir. Kaya walang player basta-basta ang kinukumpare kay MJ. So kung napapanood nyo naman si Boss Carepa kapag playoffs na ng NBA, meron siyang content doon na may sinusumpang mga player. Hindi ko lang sure kung alam niya tong backstory na to, kaya naging topic ni Boss Carepa at ni Banwagon. Nung nabasa ko to sa forum, naalala ko din yung curse ng mga rapper. Si Drake, meron tinatawag na sumpa sa kanya. Kapag pumili siya ng team na tatalo, meron naman nananalo pero pachamba. Pero hindi tungkol talaga yung diretsa sa player, kundi tungkol sa pinusta niya. Imbes na paldo, nagiging waldas. Ang rapper na literal na sinumpa ang player ay si Lil B Base God. Ng 2011, ang GOAT ng Twitterverse na si Kevin Durant nag-tweet kay Lil B. Elite superstar na si Kevin Durant noong 2011. Sinabi kasi ni KD sa post hindi niya kilala si Lil B at hindi naman siya relevant. Sinagot yun ni Lil B ng tweet at sinusumpa niya si Kevin Durant na hindi mananalo ng championship. Nung pinost yun ni Lil B, halos nagkatotoo yung sinabi niya. Nakapasok si KD ng finals noong 2012 kaso natalo sa Miami. 2013, tinalo naman ng Memphis sa second round. 2014, nanalo ng MVP si KD kaso kinapos sa San Antonio sa West Finals. Sa 2015 naman, na-injured si Kevin Durant. Kasabay nun, hindi nakapasok ng playoffs ang Thunder dahil natalo sila sa tiebreaker versus Pelicans. At noong 2016, kahit lamang na ng 3-1 sa West Finals ang OKC, nabalikan sila ng Golden State. Hindi niya maulit yung nangyari kahit noong 2012 na nakapasok sila sa finals kahit pa may kasamang Prime Westbrook. Ng 2016 offseason nang lumipat si Kevin Durant sa Golden State, parang lahat konektado sa Warriors dahil nga ito yung hometown ni Lil B. Sinabi niyang tinatanggal na niya ang sumpa kay Kevin Durant dahil naaawa na siya kay KD. Na nung pagka-post ni Lil B na tinatanggal na niya ang sumpa kay Kevin Durant, 2017, nanalo ng championship si KD, sinundan pa ng 2018. Inilipat naman niya yon kay James Harden. Ang kulit din. Kaya sinumpa ni Lil B si Harden dahil sa celebration na base sa kanya, originally siya ang nagpasimula ng celebration ni Harden, yung para naghahalo ng niluto. Tinanong nun si Harden kung kilala niya ba si Lil B na nagpasimula talaga ng celebration na ginagawa niya. Ang sinabi ni Harden, wala siyang idea kung sino yun. Doon na inis si Lil B at nag-post sa Twitterverse na naman ng sinusumpa niya si James Harden na hindi rin magcha-champion. Na nangyari naman, halos na nangyari kay KD na kapag malapit na siya sa finals, may masama mangyayari. After 2 years, tinanggal niya yung sumpa sa live TV sa ESPN First Take. Kasi daw naaawa na siya kay Harden. Kaso mas mukhang minalas pa si Harden noong mga sumunod na taon. Halos walang naging direksyon ang karir ni Harden kahit nanalo pa siya ng MVP noong 2019 at nakakapasok sa playoffs hanggang West Finals. Na after niyang umalis din sa Rockets, hindi rin naging maganda yung napuntahan niyang team at iba-ibang issue ang nagkaroon sa kanya. Ito naman mukhang hindi na to sumpa Parang common na nangyayari sa mga players na nakakakuha ng malaking kontrata or max contract tapos bigla silang mai-injured. Ang pinaka-notable dati si Chandler Parsons. After niya makakuha ng kontrata, bigla siyang nagkaroon ng injury at bagsak yung karir. Sinundan ni Gordon Hayward tapos Kemba Walker, kasama pa dyan kahit si Anthony Davis na after makapirma ng max contract dito sa Lakers noong 2000, nagkaroon na siya ng mga injuries or naging straight cloud AD. Kasama pa si Haliburton at Jason Tatum na parehas nakakuha ng max contract at nagkaroon ng career-threatening injuries. Si Embiid after makasay na extension na max contract nanganganib makapag-retire ng maaga. Meron pa dating si John Wall na isa sa mga player na unang nabigyan ng supermax contract kasabayan si Harden at si Steph na injured din at maagang natapos yung karir.
Ang pinagmulan di umano ng sumpa na yon si Larry Johnson, yung nasa Space Jam 1 dati. 1993, siya yung unang player na nabigyan ng pinakamalaking kontrata na 84 million sa loob ng 12 taon. Malaking kontrata na yon noong mga 90s. Pagkapirma kasi niya ng max contract, bigla siyang nagkaroon ng back injury at dahan-dahan din bumagsak yung karir niya. Sinundan ni Alonzo Mourning noong 1996 na na-diagnose siyang merong kidney problem. After din niyang pumirma ng kontrata sa Miami Heat, max contract din. Tapos si Grant Hill noong 2000 nang pumirma siya ng 93 million sa loob ng 7 taon sa Orlando Magic. Pagkapirma din niya, dito siya nagkaroon ng sakit bigla. Bagsak din yung karir niya ng mga sumunod na taon. Kasama pa doon si Penny Hardaway. Sa new era, ang player na naunang nagkaroon ng injury after makakuha ng max contract si Derrick Rose 2011. Siya yung unang player na meron 30% max contract after ng rookie contract din na bigla siyang na-injured nung sumunod na taon. Mula kay Derrick Rose, nagkasunod-sunod na rin yung mga player na kapag pumirma ng max contract, nagkakaroon ng injury. Hindi masyadong common yun nung 90s or 2000 era. Pero marami mga players ang nagkaroon ng senaryo after Derrick Rose nung 2011 hanggang 2020s. Dahil nung nanalo si Derrick Rose ng MVP, binago ang CBA rule at kasabay din yun ng lockout sa NBA kaya naiba yung standard ng contract. Kahit sinong batang player ay magiging eligible na sa 25 or 30% contract. Kaya marami mga players ang magkakaroon ng max contract at malaki din ang chance na may tamaan ng sumpa dun.